Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Goryo na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Nasa severe tropical storm ang kategory nito at posible pa raw lumakas at maging typhoon. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes, magandang tanghali po Ma'am Sherry at sa lahat po nating mga tigapakinig at narito nga pong ulat sa lagay ng panahon ngayong umaga ng Lunes. Si Bagyong Goryo nga ay patuloy pa rin minimaintain ang kanyang lakas at kumikilos pa kanluran dito sa may karagatan ng Pilipinas. At kaninang alas 10 ng umaga ay huling namataan ng sentro ni Severe Tropical Storm Goryo sa layong 1,170 kilometers east or silangan niya ng extreme northern Luzon. Meron itong taglay na lakas ng hangin na maabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso ng hangin na maabot naman ng 135 kilometers per hour. Patuloy yan na kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at yung mga malalakas na hangin nga nito ay umaabot ng 280 kilometers mula sa sentro nito. At base nga sa ating senaryo ay inaasahan pa natin na lalakas pa ito at maaring umabot sa kategoryang typhoon. Pagkatapos naman nito ay kikilos na ito pa west-northwestward at maaring makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng gabi o kaya naman Huwebes ng madaling araw. Sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa, ngunit binabantayan natin yung kung sakali man na ito'y bababa sa original niyang track ay maaaring makaka-apekto dito sa may area ng Batanes. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang siyang nakaka-apekto sa buong bansa or sa kanlurang bahagi ng Luzon at ito ngayon nagdadala ng pulu-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa buong bansa. At yan po ang latest mula dito sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Section. Charmaine Varilla, nag-uulat. Charmaine? Yes, ma'am. Alright. Charmaine, sabi nyo nga ay maaaring umabot ito sa typhoon strength. Pero sa kasalukuyan, habang papalapit ng bansa, gano'n na ba kalawak ito? Even ba yung outer circulation ng bagyong ito ay hindi makaka-apekto at all sa ating panahon? Yes po ma'am, kasi kung i-compare po natin sa mga nakaraang bagyo, yung circulation niya ay nasa 280 kilometers. Tapos, yung track po kasi niya at sa nakikita natin, pagtapit po bukas ay mas tataas na. So ngayon, pakanluran siya, pero bukas na po pa west-northwestward. So kung ititrace po natin sa mapa, yung extent ng mga hangin niya, kung wala masyado magiging pagbabago nito, ay yung maaring maging sakop lang niya kung bababa sa original track, more on dito lang po sa Batanes. Kaya wala po talaga tayong nararamdaman na mga malalakas na hangin. And in terms naman po ng ulan, pwede po itong maghugot ng habagat, pero napaka-minimal lang po talaga. So wala po tayong inaasahan din na sobrang lakas ng mga pag-ulan, more on usual rains pa rin po yung mga expect natin. Although dito sa may western section ng Visayas, medyo mas uulanin sila pagdating ng Miyerkules hanggang Huwebes. Dito naman po sa Luzon, more on dito lang sa may parts ng Tuguegarao City by Miyerkules up until Huwebes. And for Metro Manila, ina-expect naman po natin na patuloy pa rin yung ganitong panahon po natin hanggang sa next 5 days. May iba pa tayong binabantayan na weather system na posibleng makaapekto at makapagpabago sa movement o sa track nitong si Bagyong Goryo? Yes, ma'am. Bale, itong track po kasi niya ay ini-impluwensyahan ng isang ridge ng high pressure area dito po sa may Japan. Ngayon, ang nakikita naman po natin sa ngayon, since kumikilos to pakanluran, medyo lalayo na siya dito sa may high pressure. Kaya po nakikita natin na pataas yung track niya. So timing lang po yung inaantay natin kung mas lalapit ba or lalayo. Pero sa ngayon, consistent naman po yung pinapakita ng mga models na medyo ganito pa rin yung magiging track or kung bababa man, more on dito sa Taiwan. Mayroon pa ba tayong ibang binabantayan na posibleng ma-develop na bagyo this week? Sa ngayon, ma'am, wala pa naman po. So generally, magiging maganda ang panahon at hindi natin kailangan mag-alala dito sa Bagyong Goryo kahit na umabot ito ng typhoon strength. Yes, ma'am. Yung mag-worry lang tayo dun sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa mga bulubundukin kasi
kahit po minsan localized thunderstorms ay may mga nakikita po tayong cases ng mga landslide. So, yun pa rin pong usual na paalala natin, yung mga areas na merong high susceptibility to landslide or up until very high susceptibility, mag-ingat pa rin po. Yun naman po yung usual natin na sinasabi. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla.